Masayang namasyal, sina Damian at Jermaine sa mall. Nanood din sila ng movie na dalawa. At tapos kumain sila sa isang mamahalin na restaurant. Tahimik na kumakain sina Jermaine at Damian nang biglang may lumapit sa kanila na isang babae. Napaka-sexy din ito sa suot niyang fitted dress. Nakaayos din ang buhok nito at pati ang muka ay punong-puno na kolorete. Damian, honey? Sabi mo busy ka. Pero sa iba ka pala busy. Ganyang klaseng babae na ba ang type mo ngayon? Napaka-cheap. Maarting wika ng babae. Saka nito inirapan si Jermaine. Cecil, please leave us alone. Inis na wika ni Damian sa babae. How dare you to talk me like that? Makakarating ito kay Tita Amalia. Malakas na bulyaw ng babae kay Damian. Walang imik na tiningnan ni Jermaine ang babae. Kung kanina nagagandahan siya sa babae, ngayon binabawi na niya. Dahil bigla na itong pumangit sa paningin niya, samahan pa ng makapal na makeup nito na lalong nagpapangit sa kanya. Para tuloy siyang clown sa kanyang ayos. At ikaw namang babaeng ambisyosa, umalis ka sa lugar na to dahil hindi ka nababagay dito. Layuan mo si Damian dahil hindi ikaw ang klase ng babaeng babagay sa kanya. Tingnan mo nga yung sarili mo. Kahit nakadamit ka pa ng mamahalin, halata pa rin sa iyo ang pagiging hampas lupa mo. Malakas na sigaw ng babae kay Jermaine. Ngunit sa hindi inaasahan ay bigla na lamang siyang sinampal ni Damian. You have no right to say that to Jermaine. You are the one who doesn't belong in this place because of your rotten attitude. Galit na dinuro pa ito ni Damian. Mabilis din niyang hinugot ang kanyang wallet sa kumuha ng pera at inilapag sa ibabaw ng lamesa. Agad din niyang hinawakan ng kamay ni Jermaine at hinila ito palabas ng restaurant. Walang imik na sumunod na lamang si Jermaine sa binata. Malalaki ang hakbang nito naglakad palabas kaya halos tumakbo na rin si Jermaine upang hindi siya makaladkad nito. Narinig pa ni Jermaine ang malakas na boses ng babae. Tinatawag nito ang pangalan ni Damian. Agad na binuksan ni Damian ang pinto ng kanyang kotse. Inalalayan muna niya si Jermaine, saka nito isinara ang pinto bago umikot sa driver's seat. I'm sorry for what happened earlier. Hindi ko inaasahan na masusundan ako ni Cecil doon. Napakawalang modo talaga ng babaeng yun. Pag-apologize sa kanya ni Damian. Girlfriend mo ba ang babaeng yun? Tanong ni Jermaine sa binata pero umaasa ang kanyang isipan na hindi. Ewan ba niya? Ang alam niya ay magkaibigan lang sila Damian pero bakit siya nasasaktan ngayon? No. Mariing na pagtanggi ni Damian. Agad din na napatitig si Jermaine sa mga mata ni Damian. Anak siya ng business partner niya na daddy. Gusto niya akong pikutin dati pa pero hindi siya nagtagumpay. Dahil hindi siyang tipo kong babae. Sagot sa kanya ni Damian. Sabay start ng makina. Tahimik na nag-drive si Damian palis ng mall. Nang makarating sila sa EDSA ay naipit naman sila sa matinding traffic. Sabado kasi at napakaraming tao at sasakyan ang lumabas upang mamasyal. Kaya heto sila at matatagalan pa ata na makauwi. Jermaine? Biglang pagtawag ni Damian sa pangalan ng dalaga. Nagtatakang bumaling si Jermaine sa binata. Nagulat ang dalaga dahil bigla na lang hinawakan ni Damian ang kanyang kamay at mahigpit na pinagsalikop ang kanilang mga daliri sa kamay. Hinalikan din ni Damian ang likod ng kanyang kamay na siyang ikinatindig ng kanyang mga pinong balahibo sa kanyang buong katawan. Napakalakas din ng kaba sa kanyang dibdib. Humarap din si Damian sa kanya at agad nitong hinaplos ang kanyang mukha. Damang-dama ni Jermaine ang init ng palad ng binata na humahaplos sa kanyang mukha. Hanggang sa unti-unti nang inilapit ni Damian ang mukha niya sa mukha ng dalaga. Nakatitig lang si Jermaine sa mukha ni Damian, parang nawala na rin siya ng lakas dahil sa lakas ng kabang lumulukob sa kanyang dibdib. Parang bigla ding uminit ang pakiramdam niya at nagsimula na siyang pagpawisan. Kitang-kita ni Jermaine ang namumungay ng mga mata ni Damian habang nakatitig sa kanyang mukha. Hanggang sa maramdaman niya ang mainit na hininga ng binata sa kanyang labi. Hanggang sa bigla na lang sakupin ito ng binata. I love you, Jermaine. Mahal na mahal kita pero say that you love me too. Please, Jermaine. Pagmamakaawa ni Damian. Namumula din ang mga mata ng binata. Parang naiiyak ito na hindi niya malaman. Hindi makapagsalita si Jermaine. Parang naninigas din siya sa kanyang kinauupuan. Napakalakas din ng kaba sa kanyang dibdib. Para siyang mabibingi sa lakas nito. Nanlalamig din ang kanyang kamay at halatang nanginginig ito. Jermaine, please. Muling pakiusap ni Damian sa kanya. Tuluyan na ring umagos ang luha sa kanyang mga mata
na kanina lang ay namumula. Hindi may paliwanag ni Damian ang kanyang nararamdaman dahil ngayon lang siya nagkaganito sa isang babae. Aaminin niyang napakaraming babae na dumaan sa kanya, ngunit ni isa ay walang nakakuha ng kanyang atensyon. Tanging si Jermaine lang ang nag-iisang babae na kinabaliwan niya. Damian, natatakot ako. Kinakabahan na sagot ni Jermaine sa binata. Hindi niya alam kung bakit, ngunit iyon ang kanyang nararamdaman. Natatakot siya sa hindi niya maipaliwanag na dahilan. Mahal kita, Jermaine, at lahat gagawin ko upang protektahan ka. Wala kang dapat ikatakot dahil nandito lang ako sa tabi mo. Parang namamaos na wika ni Damian. Saka muling hinalikan ang labi ni Jermaine. Hindi naman tumutol ang dalaga kaya mabilis niyang tinanggal ang seatbelt ng dalaga. Saka mabilis na niyakap ito na mahigpit. Lalong lumalim ang paghalik ni Damian kay Jermaine. Para siyang nalalasing sa sarap at tamis ng labi ng dalaga. Napakalambot din nito at talagang napakasarap halikan. Agad namang itinulak ni Jermaine si Damian dahil halos kapusin siya ng hininga. Agad siyang niyakap ni Damian at hinalikan sa noo. Parang ayoko nang umuwi. Ang gusto ko dito na lang ako sa tabi mo. Wika ng binata habang yakap-yakap niya si Jermaine. Bakit mo ko mahal? Wala sa sariling tanong ni Jermaine sa binata. Bigla naman siyang binitawan ni Damian at tinitigan siya ng diretsyo sa kanyang mata. Hindi ko alam. Basta naramdaman ko lang na mahal kita. Alam mo bang unang kita pa lang natin noon, nakuha mo na agad ang attention ko. Hindi lang naging maganda ang una nating pagkikita dahil pinatulan ko ang postahan namin ni Marlon. I'm so sorry, Jermaine, kung nabastos kita noon. Babawi ako sa iyo, promise. Seryosong wika ni Damian. Agad din niyang hinubad ang kwintas na suot niya at inilagay sa leeg ni Jermaine. Isa itong gold at may pendant na letter D. Mahaba ang kwintas kaya pwedeng maitago sa loob ng damit ang pendant ito. Huwag mong tatanggalin ang kwintas na ito sa leeg mo dahil gusto ko lagi ako malapit sa iyo at sa puso mo. Habang suot mo ito, isipin mo lang na lagi ako nasa tabi mo. Mahal na mahal kita, Jermaine, at hindi na ako makapaghintay na makasama ka ng tuluyan. Please, say that you love me too. Mababaliw ako kung tatanggihan mo ako ngayon. Please. Pagmamakaawan ni Damian kay Jermaine. Nangingilid na naman ang luha niya. Hindi niya alam kung bakit bigla na lang siya naging iyakin ngayon. Nang dahil siguro sa sobrang pagmamahal na nararamdaman niya para kay Jermaine naging iyakin na siya. Mahal din kita, Damian. Mahina ang boses na sagot ni Jermaine sa binata. Ngunit sapat na iyon upang marinig siya ni Damian. Sa tuwa ni Damian ay muli na naman siyang niyakap ng dalaga. Hindi pa ito nakontento at sumigaw pa ito na malakas. Mabuti na lang, nasa loob sila ng kotse kaya hindi siya nakakabulahaw sa mga tawa sa labas. Matagal pa siya nag-usap ng dalawa sa loob ng kotse. Nasa tapat lang naman sila ng boarding house kaya madali na lang na makapasok si Jermaine mamaya bago ikandado na may-ari ang gate. Parang bangag si Jermaine dahil halos wala siyang tulog dahil sa kilig na kanyang nararamdaman. Yakap niya kanyang unan ngunit ang pakiramdam niya ay si Damian pa rin ang kayakap niya. Hanggang ngayon nararamdaman pa rin niya ang labi ni Damian sa kanyang labi. Umaga na nakatulog si Jermaine kaya tanghali na rin siyang nagising. Kung hindi pa siya tinawagan ni Damian, hindi pa siya gigising. Hello? Namamaos ang boses ng sagot ni Jermaine sa kanyang cellphone. Nakapikit pa rin siya habang nakadapa sa kanyang kama. Wake up my love. Malambing na boses ni Damian ang napabangon sa kanya. Damian? Gulat na gulat si Jermaine nang marinig niya ang boses ni Damian sa kabilang linya. Napabalikwas din siya ng bangon dahil sa gulat. Ewan ba, dahil bigla na lang siyang na-excite sa tawag ni Damian ngayon. Bumaba ka na dito, love. May pupuntahan tayo. Narinig niyang wika ni Damian. Nasa ibaba na pala ang binata at hinihintay siyang bumaba, kaya agad siyang bumangon at nagtungo ng banyo. Matapos maligo at magbihis, mabilis na lumabas si Jermaine sa kanyang kwarto. Nadatnyan niya si Damian na nakatayo sa labas ng gate nila. Mabilis siyang sinalubong ni Damian na makalabas siya ng gate. Agad ding hinawakan ng binata ang kanyang kamay at dinala siya sa kotse nito upang isakay. Nang makasakay na sila pareho ay agad siyang hinalikan ng binata sa labi at niyakap din siya nito na mahigpit. I miss you, love. Bulong pa sa kanya ni Damian. Bigla naman nag-init ang mukha ni Jermaine. Hindi niya maipaliwanag ang kanyang nararamdaman. Masaya siya na nahihiya at kinakabahan din siya. Ang cute mo pala kapag nagbablush ka. May pilyong ngiti na wika ni Damian sa dalaga. Ngunit bigla din siya napasigaw
dahil sa pagkurot sa kanya ni Jermaine. Ouch! Bulalas niya sa kahinulang kami ni Jermaine at tinala sa kanyang bibig at hinalikan. Saan ba tayo pupunta? Tanong ni Jermaine sa binata. Hindi kasi sinabi ni Damian kung saan sila pupunta na dalawa. Malalaman mo mamaya. Sagot ni Damian, saka nagsimula ng patakbuhin ang kanyang kotse. Habang nagmamaneho si Damian, ay hawak naman niya ang kamay ni Jermaine. Paminsan-minsan ay hinahalikan din niya ang kamay ng dalaga hanggang makarating sila sa Makati. Pinarada ni Damian ang kanyang kotse sa harap ng isang bagong bukas na restaurant. Agad na pinagbuksan ni Damian ang pinto si Jermaine at inalalayan pa niya itong bumaba. Magkahawak ang kamay na naglakad patungo sa entrance ng restaurant hanggang sa tumigil sila sa harapan. Kaya nagtaka si Jermaine kung bakit bigla siyang tumigil doon. Look, wika sa kanya ni Damian sabay turo sa itaas ng bahagi ng pasukan ng restaurant. Agad naman na tinignan ni Jermaine ang itinuro ni Damian. Isang pulang tela ang nakikita niya sa itaas ng pinto kaya nagtaka ang dalaga kung anong meron doon. Ano yan? Nagtatakang tanong ni Jermaine kay Damian. Nakakunot din ang noon ng dalaga dahil hindi niya mahulaan kung para saan ang pulang tela na itinuturo sa kanya ng binata. Agad na nagsenya si Damian. Kasunod naman ang pagkaalis ng pulang tela na nakasabit sa wall. Jerian Bistro and Bar. Wika ni Jermaine. Habang binabasa nakalagay na pangalan ng restaurant, pinagsama kong pangalan natin dalawa. Kaya naging Jerian, sagot naman ni Damian. Sa'yo ang restaurant na yan? Manghang tanong ni Jermaine sa binata. Sa atin. Tayong dalawa may-ari niyan, love. Nakangiting sagot ni Damian kay Jermaine. Sandali, paano nasali ako? Wala naman akong pera na ambag sa negosyo mo. Naguguluhan, natanong niya sa binata. Simple lang dahil kapag kasal na tayo, lahat ng pag-aari ko'y magiging sayo na rin. Sagot sa kanya ni Damian, saka siya nito inakbayan. Tumawa na lang si Jermaine dahil puro kalokohan na nasa isip ng kanyang boyfriend. Kasasagot pa lang niya dito kagabi pero kasal na naman ang sinasabi nito. Dude, tatayo na lang ba kayong dalawa dyan? Gutom na kami. Malakas na sigaw ni Marlon ang narinig niya mula sa loob ng restaurant. Maririnig din ang hiyawan sa loob na parang may mga natutuwa sa pagsigaw ni Marlon. Let's go in, love. Kanina pa nila tayo hinihintay. Pag-anyaya ni Damian sa dalaga. Magkayakap pa silang pumasok ngunit napahinto dun sila sa may pinto dahil may nakaharang na red ribbon. May isang staff naman na nag-abot ng 2 gunting, kina Jermaine at Damian. Sabay na pinutol ni na Jermaine at Damian ang ribbon. Malakas na palakpakan naman ang maririnig sa loob ng restaurant. Ngayon ang opening ng restaurant ay pinatayo ni Damian. Ito ang kauna-unahang negosyo na sarili niyan talaga. Galing ito sa mga ipon niya. Mula sa sarili niyang pagsisikap. Ang ibang mga negosyo niya ay kasosyo niya, ang kanyang mga kaibigan. Pero ang Jerian ay sarili na niya. Nandito din ang mga kaibigan ni Damian. Sina Marlon, Matt at Anthony. Masayang sinalubong ng 3 kanilang kaibigan. Kinamayan pa nila ito at binati dahil sa pagkakaroon nito ng sariling negosyo. Dude, baka naman gusto mo kaming ipakilala sa napakagandang kasama mo. Tanong ni Matt kay Damian. Tiningnan din nito si Jermaine mula ulo hanggang paa. Oo nga dude. Sang-ayon naman ni Anthony na may pilyungiti sa kanyang labi. Tahimik lang si Marlon na nakatayo sa tabi ng 2 kaibigan. Ayaw din niyang pangunahan si Damian at baka mabatukan siya ng kanyang matalik na kaibigan. She is my girlfriend, Ashol. Mariing wika ni Damian sa 2 kaibigan. Ipinagdiinan pa niya ang salitang girlfriend. Oh woo dude, tell me you're just kidding right? Hindi makapaniwalang tanong sa kanya ni Matt. Hindi talaga ito makapaniwalang may girlfriend na ang kanilang kaibigan dahil ang kilala nilang Damian ay walang sineseryosong babae. Halika lab, huwag mo ngang pansinin ang 2 bugok na yan. Wika ni Damian sabay akbay kay Jermaine at dinala ito sa table na nakalaan sa kanila. Dude, hindi nga. Habol pa ni Anthony sa kaibigan. Ayaw pa rin ito makapaniwala sa kanyang narinig. Pasimpleng dinala ni Damian ang kanyang kaliwang kamay na nakakuyom ang mga daliri sa kanyang likod and then he extended his middle finger. Nagkatingin na naman sina Matt at Anthony dahil sa ginawa ni Damian. Masiyang kumain sina Jermaine at Damian. Paminsan-minsan sinusubuan pa ni Damian si Jermaine dahil gustong ipatikim ni Damian ng iba't ibang klase ng pagkain na available sa kanyang restaurant. Halos hindi naman makakain sina Matt at Anthony. Tahimik lang nilang pinapanood ang 2 sweet-sweetan sa harapan nila.
Hindi pa rin kasi sila makapaniwala may girlfriend na nga kanilang kaibigan na kung magpalit ng babae noon ay parang nagpapalit lang ng damit. Si Marlo naman ay walang pakialam sa paligid. Magana itong kumain at halos ubusin nito ang malaking lobster. Pero masaya-siya na nakatagpo na rin ang kanyang best friend na babaeng nagpatino sa kanya. Sana lang magtuloy-tuloy ang masiyang pagsasama nila. Gabi na hinatid ni Damian si Jermaine sa tinutuluyan nito. Marami kasi silang customer na nag-avail ng 50% discount sa first day ng kanyang restaurant. Dalawa din sila ni Jermaine na nag-asikaso sa mga customer ng restaurant. Love, thank you nga pala kanina. Natuwa mga customer sa'yo. Napakagaling mo kasi mag-sales talk, kaya halos lahat sila ay kumuha ng VIP membership. Nakangiting pasasalamat ni Damian sa dalaga. Hindi niya talaga akalain na magaling ang kanyang girlfriend sa pagsa-sales talk. Di ba nga, nagtitinda ako dati doon sa isla. Kaya marami din akong natutunan na sales talk techniques noon. Nakangiting sagot ng dalaga. Tumango lamang sa kanya si Damian habang mababanaag sa mga mata ng binata ang paghanga. Abala si Damian sa kanyang trabaho, tambak ang mga papeles sa kanyang harapan. Kailangan niyang isa-isahin ang mga ito upang basahin at pag-aralan. Bilang isang CEO ng company, kailangan dumaan lahat sa kanya ang lahat. Kagaya na lang ng pinag-aaralan niyang business proposal. Kailangan pag-aralan niya mabuti ang bawat detalye na nakasulat sa papel. Nasa gayong ayos siya nang biglang dumating ang kanyang ina. Hindi na rin ito kumatok. Basta na lang ito pumasok sa loob ng kanyang opisina at pabagsak ng isinarang pinto. Kaya napangat ang paningin ni Damian dahil sa lakas ng pagkakasara ng kanyang pinto. Kahit may edad na ang kanyang mami, napakabata pa rin itong tingnan. Alagang-alaga nito ang kanyang katawan at napanatili ang ayos ng kanyang sarili at aakalain mo nasa early 40 lang ang ginang. Suot nito ang kanyang mamahaling dress na binili pa sa ibang bansa. Pati sapatos nitong suot ay napakamahal. Dahil isa itong designer shoes. Ganoon din ang dala nitong bag. Mom, what are you doing here? Nagtatakang tanong ni Damian sa kanyang ina. Hindi niya akalain na bigla siyang pupuntahan ng kanyang ina dahil nasanay na si Damian na hindi nakikita ang kanyang ina dahil mas madalas na nasa ibang bansa ito at nasa mga outings kasama kanyang mga kaibigan. Why do you ask me that? Yan ba ang itinuro sa'yo ng babaeng kasama mo na hampas lupa? Galit na tanong sa kanya ng kanyang ina. Sinong hampas lupa ang sinasabi mo, mami? Mataas na rin ang boses ni Damian na sumagot sa ina. Kahit hindi tumbukin ng kanyang ina ang taong sinasabi nito, alam ni Damian kung sinong pinapatamaan ng kanyang ina. Oh come on Damian, kahit itanggi mo pa sa akin ang pakikipagmabutihan mo sa babaeng hampas lupa na yun, malalaman at malalaman ko pa rin ang totoo. Layuan mo ang babaeng yun kung ayaw mong mawalan ka ng mana. Inaayos na din namin ang kasal niyo ni Cecil and you will marry her whether you like it or not. Wika ng ina ni Damian. Malakas din ang boses nito at talagang umeeko sa loob ng kanyang opisina. Hinding-hindi ako magpapakasal sa babaeng yon, mami. Ano bang nagustuhan mo sa babaeng yun? Dahil ba sa kaibigan niyo ni dad ang parents niya o dahil business partners kayo? Bakit kailangan pati ako idamay niyo sa mga plano niyo ni dad? Matanda na ako, ma'am. 24 na ako kaya hindi na niyo ako pwedeng pakialaman. Inis na inis si Damian sa kanyang ina na sobrang manipulated. Kuyom din ang kanyang kamao na nakatukod sa kanyang table. Kung hindi lamang sana niya ina ang kanyang kaharap, baka nakasapak na siya ng tao. I'm warning you, Damian. Wag na wag mo kong ipapahiya. Dahil kung hindi ka susunod sa kagustuhan namin ng daddy mo, sinasabi ko sa iyo, mawawala ang lahat sa iyo. Kaya mo bang mabuhay na mahirap, Damian? May kasamang pagbabanta na wika sa kanya ng kanyang ina. Alam ni Damian na hindi nagbibiro ang kanyang ina. Talagang gagawin nito ang mga sinasabi niya kung hindi siya susunod dito. Pero hindi siya papayag na sirain ng kanyang magulang ang kanyang buhay. Buhay at kaligayahan niya nakasalalay dito. Kaya gagawin din niya ang lahat upang hindi matuloy ang pinaplano ng kanyang magulang. I will not marry Cecil, ma'am. Do whatever you want to do. I quit. Malakas na sigaw ni Damian sa kanyang ina. Ibinagsak din niya ang folder na hawak niya, saka kinuha ang kanyang mga gamit at mabilis na umalis. Damian! Damian! Malakas na pagtawag sa kanya ng kanyang inangot, hindi ito pinansin ni Damian. Pabagsak pa nito ang sinarang pinto ng kanyang opisina. Halos magiba na rin ito sa sobrang lakas na kinagulat ng kanyang sekretary. Nasa lubong pa ni Damian si Cecil. Nakatayo ito sa labas ng kanyang opisina at hinihintay ang ina ni Damian na lumabas ng opisina. Damian, where are you going?
Natatarantang tanong ni Cecil sa binata. Tinangka din niyang hawakan si Damian sa braso, ngunit mabilis na tinabig ni Damian ang kamay ng babae. "Leave me alone!" Bulyaw ni Damian kay Cecil. Halos mapatulon din ng babae na sa pagkagulat sa malakas na boses ni Damian. Nanlilisik din ang mga mata nito. Naanimoy susunugin nito ng buhay ang babae. "Damian, bumalik ka na dito. Hindi pa tayo tapos." Malakas na sigaw ng ina ni Damian. Agad din itong lumabas ng opisina at tinangkang habulin si Damian. Malalaki ang mga hakbang na umalis si Damian. Agad niyang pinindot ang elevator at mabilis na pumasok sa loob. Mabilis namang sinundan ni na Cecil at Amalia ang lalaki. Ngunit nagsara na ang elevator na makarating sila. Kaya hindi na nila ito inabutan. "Tita, anong gagawin natin? Siguradong pupunta na naman niyang hampas lupang babaeng yun. Hindi ko alam kung anong pinakain ng babaeng yun kay Damian. Do something, tita." Umiiyak na wika ni Cecil. Bumagsak din ang masagana nitong luha. Kaya agad siyang niyakap ng ina ni Damian dahil naaawa siya sa babae. "Don't cry, iha. Matutuloy ang kasal niyo ni Damian. Ako ang bahala." Pagpapakalma naman ang ginang sa babae, kaya agad naman itong tumigil sa pag-iyak. Mabilis na pinatakbo ni Damian ang kanyang kotse. Ilang beses pa niyang pinaghahampas ang kanyang manibela dahil sa galit niya sa kanyang ina. Agad na umuwi si Damian sa kanyang kondo. Pagpasok niya sa loob ay basta na lang niya itinapon ang dala niyang bag sa sofa. Mabilis din niyang inalis ang kanyang necktie at basta na lang ding itinapon sa sahig. Inalis din niya ang botones ng kanyang polo shirt at saka itinupi pataas sa manggas nito. Agad din niyang nagsali ng alak sa kanyang baso at inisang dagkok ito. Parang tubig na nga niya itong ininom dahil hindi man lang niya ito nalasahan ng pait. Muli na naman siya nagsalin at muling ininom ito. Hanggang sa hindi na namalayan ni Damian na naubos na pala niya ang isang bote ng alak. Nakaramdam din siya ng antok kaya tumayo na siya at nagtungo sa kanyang kwarto. Malapit na mag-out si Jermaine sa kanyang trabaho. Masaya siyang lumabas ng cafe at hinanap ang kotse ni Damian. Ngunit nagtaka siya kung bakit wala pa doon ang binata. Agad din niya kinuha ang kanyang cellphone at tinawagan si Damian upang alamin kung nasan ito, ngunit nagriring lang ang cellphone ng binata. Ilang beses din niyang sinubukan ang tawagan ito, ngunit ganoon pa rin. Iniisip na lang ni Jermaine na baka busy pa ito sa opisina niya. Alam naman ni Jermaine na napakadaming responsibilidad ni Damian. Kaya nag-iwan na lang ng mensahe si Jermaine at sinabing umuwi na siya. Naglalakad na si Jermaine pauwi sa kanyang boarding house nang biglang may magarang sasakyan ang tumigil sa harapan niya. Tumigil naman si Jermaine sa paglalakad at tatakang tumingin sa sasakyan na humarang sa kanyang daraanan. Agad namang bumaba ang sakay ng kotse at gano'n na lamang ang gulat niya na makilala ito. "Nico, kailan ka pa nakabalik?" Masiyang tanong ni Jermaine sa binata. "Kanina lang, dumiretso na ako dito para puntahan kayo ni Hart. Halika na, isasabay na kita para hindi ka na maglakad." Wika sa kanya ni Nico, saka mabilis na rin siyang sumakay ng kotse. Hindi na nga niya hinintay si Nico na pagpuksan siya dahil siya na mismo ang kusang sumakay. "Akala ko ba doon ka na sa Europe mag-aaral?" Muling tanong ni Jermaine sa binata habang inilalagay niya ang kanyang seatbelt. "Oo, may kailangan lang kasi akong ayusin dito kaya bumalik ako. Para makausap ko na rin si Hart," sagot ni Nico sa kanya. Mabilis naman silang nakarating na dalawa. Pinapasok din niya ang binata at pinaupo sa upuan sa sala bago siya umakyat sa itaas. Muli po, sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po.